Sir, pasensya na kung magsasabi uli ako sa iyo ngayong buwan. Gipit talaga ako baka pwedeng bumali uli ako ngayon kahit 2,000. Mang Gimo, sa totoo lang wala ka nang sinasahod sa akin dahil puro ka bale. Ano na lang ang mangyayari niyan kung puro ka ganyan? Kaya nga po nahihiya na rin ako magsami, sir. Kaso kailangan ko lang talaga. Wala na raw budget si Mrs. Hindi ba't kabibigay ko lang nung isang araw? Baka naman totoong naririnig ko sa mga kasambahay kaya ka laging bumabali sa akin. Alin ho yun, sir? Anong sinasabi nila? Si Jessica ba ang nagsabi niya sa inyo? Gumagawa lang yun ng kwento para mapalapit sa iyo at sumipsik kasi gusto ka niya. Hindi na importante kung sino. Basta nakakarating sa akin ang mga impormasyong pinandodroga mo lang ang sahod mo, kaya ka panay nawawalan. At ang pamilya mo sa probinsya, kulang ng kinakain nila dahil halos hindi ka na magpadala. Naniniwala ba kayo na ang lahat sa mundo'y karapat-dapat mahalin, kahit pa ang mga masasama? Anong gagawin mo kung ang taong minamahal mo ay ginagamit ka lang pala para sa sariling pakinabang? Hahayaan mo na lang ba siya dahil mahal na mahal mo siya? O iiwan mo na? Kung may kasagutan ka, paki-comment na lang sa ibaba at matutuwa akong makabasa ng inyong mga sagot. Kung gusto niyong malaman kung ano nangyari matapos ang pag-uusap ni Mang Gimo at Sir Mateo, pakinggan mo ang kwentong ito hanggang dulo dahil baka magulat ka sa mga revelasyong maririnig mo. Magandang araw po, DJ Yumi, at sa lahat ng nakikinig dito sa ating channel na Aswang Radio. Ako nga po pala si Jessica. Hindi ko tunay na pangalan. Ang lahat ng mga tauhan at lugar sa kwentong ito ay sinadya kong palitan upang maprotektahan ang aming mga pagkakakilanlan. Nangyari po ito halos 15 taon na rin ang nakalilipas. Namamasukan akong kasambahay noon kay Sir Mateo. Mabait siya at tahimik. Hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang magkagusto sa kanya. Basta nakita ko na lang ang sarili kong gusto ko na siya palaging nakikita. Pero sa kabila noon, alam kong hindi pa ako umaamin. Bigo na ako. Bukod sa magkaiba ang antas ng aming buhay, hindi lingid sa kaalaman kong meron na siyang minamahal magmula noong bata pa. Pero ang taong yun pala, igagawa sa kanya ng bagay na hindi niya matatanggap sa buong buhay niya. Jessica? Nandito na ako. Pakihandan ako ng pagkain. Sige po, Sir Mateo. Initin ko na lang tong sinigang. Medyo ginabi na po kasi kayo ng uwi ngayon kaya lumamig ng pagkain. Sige lang. Maliligo pa naman ako. Marami akong inasikaso kaya ngayon lang ako nakauwi. Ganun po ba? Nako, di pagod na pagod po pala kayo niyan. Dito muna ako. Pagkatapos kong kumain, umakyat ka rin sa taas at magpahinga ka na. Alam kong pagod ka na rin kakikilos dito sa bahay buong maghapon. Ako nang bahalang magligpit sa pinagkainan ko. Napangiti na lang ako kung paano ang simpleng salita ni Sir Mateo ay nagdudulot ng kakaibang init sa puso ko. Tumango ako sa kanya at hinayaan na siyang umakyat sa itaas. Sa kabila ng kakaibang anyo ni Sir Mateo, hindi yun naging hadlang para siya'y magustuhan ko. Siya kasi ay isang albino. Ang albino ay isang taong ipinanganak na kulang o halos walang kulay ang balat, buhok at minsan pati mata dahil hindi gumagawa ng sapat na melanin ng katawan. Pero hindi naman ito nakakahawa at lalong hindi sumpa ang tawag sa mga tulad nila. Hindi kasi panlabas na anyo ang nakita ko sa kanya, kundi ang kabutihan ng puso niya sa kabila ng pagiging mailap niya sa iba. Kumain ka na ba, Jessica? Saluhan mo ako. Hindi na po, sir. Kumain na rin ako kanina. Sasamahan na lang po kita rito para hindi ka naman mag-isa. Hindi ba't sabi ko, umakyat ka na para magpahinga? Ayos lang po. Di pa naman ako inaantok eh. May itatanong din po pala ako sa inyo. Ano yun? Si Mang Gimo po, kailan babalik? Parang halos isang buwan na po siyang wala. Hindi ko nga pala nasabi sa'yo. Pinagpahinga ko muna siya at sabi ko, bumalik na lang kapag medyo ayos na ang lahat. Hindi kasi naging magandang huli naming pag-uusap nung nagtatanong siya sa akin ng bale. Bakit po? Anong nangyari?
Hindi ko alam kung nagalit ba siya o sumama ang loob. Hindi ko kasi pinagbigyan dahil kung tutuusin, marami na siyang utang sa akin sa dami niyang binali. Hindi ko na nga kinikwenta lahat ng yon. Ganun po ba? Baka nga po totoo yung sinasabi ni Ate Jane tungkol sa ginagawa niya sa pera. Baka nga. Sobrang bilis na rin uminit ng ulo niya. Samantalang hindi naman siya ganun dati. Hindi ko na rin alam kung kailan nagsimula. Parang ang sabi ni Ate Jane, napabarkada daw siya doon sa adik sa kanto. Hindi natin sigurado. Wala pa naman talaga tayong sapat na basihang makapagsasabing gumagamit nga siya ng bawal na gamot. Sana po medyo umayos na siya. Sobrang bait niya naman nung nakilala ko siya eh. Bigla na lang naging mainitin yung ulo niya. Kahit sa akin, lagi siya nagagalit. Minsan, sobrang sama ng tingin niya sa akin. Hayaan mo na. Huwag mo nalang pansinin. Sa ngayon, kaya ko pa naman kahit wala akong driver. Eh, di po ba sobrang nakakapagod yun para sa inyo, sir? Maghapon kayo sa trabaho tapos magmamaneho pa kayo? Nakakapagod pero kaya pa naman. Ayoko rin namang palitan siya agad at maghahanap ako ng ibang driver. Nakakaawa rin naman at may asawa at anak siya. Kung sa bagay nga po. Sige na, Jessica. Patapos na rin akong kumain. Umakyat ka na. Ako na maghuhugas nitong pinagkainan ko. Ay, iwan niyo na lang po sa lababo, sir. Ako na pong bahala dyan bukas. Sa ganun lang madalas na tumatakbo ang buhay ni Sir Mateo. Sa edad niyang 30, wala pa siyang asawa at hindi pa rin siya nagkakanobya. Ni minsan hindi pa rin siya nagdala ng babae sa bahay niya. Bagay na ikinatutuwa ko kahit na alam ko namang medyo malabong may pag-asa ako dahil parang wala naman yata talaga siyang interes sa babae. Pero hindi naman po siya bakla. Di ko lang alam kung ano ba ang dahilan kung bakit hindi pa siya nag-girlfriend. Kung dahil ba sa sitwasyon niya, marahil, oo. Kaya naman ang magkaroon ako ng pagkakataong itanong sa kanya ito nung minsang nasa hardin siya at nakatambay habang ako naman ay nagdidilig ng halaman. Ilang taon na nga ulit kayo, sir? 30 na rin. Bakit mo natanong? Wala pa po ba kayong balak mag-asawa o kahit girlfriend lang? Tumatanda na po kayo. Pawala ng edad niyo sa kalendaryo. Hindi naman ako nagmamadali. Hindi ka nga po nagmamadali, sir. Pero kung yung tao para sa inyo, nagmamadali na. Kung talagang para sa akin siya, mahihintay niya ako, Jessica. Oo nga naman. May tama ka rin naman dyan, sir. Eh ikaw, hindi ba't 28 ka na? Nalalapit lang naman ang edad natin at hanggang ngayon, wala pa rin namang asawa o nobyo. Hinihintay mo rin bang para sa'yo? Parang ganun na nga po. Tama yan. Huwag kang basta-basta nagpapasok ng lalaki sa buhay mo. Hayaan mo lang dumating ng kusa ang nilaan para sa'yo. Dahil kung para sa'yong pag-ibig, darating yan sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Pero seryosong tanong po, sir. Hindi naman sa nagiging mausisa ako masyado. Pero, kaya po ba kayo hindi nanliligaw? Kasi natatakot kayong mahusgahan kayo dahil sa... Dahil sa kondisyon ko. Siguro. Pero isa lang naman talaga to sa dahilan. Pero dahil mukhang gusto mo talagang malaman ang rason kung bakit. Sige. Sasabihin ko na rin sa'yo. Dahil sa tagal mo nang naninilbihan sa akin, nakita ko namang mabuti kang tao at mataas ang respeto mo sa akin bilang amo mo. Ano nga po ba talagang dahilan? Oo. Isa sa mga dahilan kung bakit ayaw kong nakikipaglapit sa ibang tao. Lalo na sa mga babae. Dahil nga, albino ako. Pero ang pinakarason ay dahil sa babaeng nakilala ko noong 16 na taong gulang pa lang ako. Bakit po? Anong meron sa kanya? Nakilala ko siya sa probinsya ni Lola Facunda. Minsan ako umuwi ron. At doon ko nakilala si Alena. Isang magandang babaeng may nakabibighaning boses. Hindi niya ako hinusgahan dahil sa itsura ko. At pinaramdam niya sa akin karapat dapat akong mahalin. Kahit paanong kondisyong meron ako. Pero ang saglit naming pagkakaunawaan, mabilis na naputol nung kinailangan naming bumalik dito sa Maynila ng biglaan. Hindi ko na nagawa pang magpaalam sa kanya. Dumaan ang kirot sa puso ko nang marinig ang tunay niyang dahilan, TJ Yumi. Di ko akalaing ang taong masyadong ilap sa iba ay meron pala talagang lihim na minamahal
Noong mga sandaling yun, napaisip ako na sana pala hindi na lang ako ng usisa para hindi ko na lang nalaman ang lahat ng yun. Masakit po pala. Parang may kung anong mabigat na dumagan sa dibdib ko. Yun po pala talaga ang totoo? Oo. At hanggang ngayon, yun ang dahilan kung bakit hindi ko siya makalimutan at maalis sa puso ko. Habang kinukutsa ako ng ibang tao, niyakap niya ako. Ang galing. Parang nai-imagine ko na mukha siyang anghel. Mukha talaga siyang anghel na ibinaba ng langit. Kaya ipinangako ko sa sarili ko, babalik ako doon para hanapin siya, Jessica. Paano po kung hindi niyo na siya makita o kaya may asawa na siya? Gagawin ko ang lahat, mahanap lang siya. At kung meron na siyang asawa, malugod ko pa rin yung tatanggapin. Alam kong inabot na rin talaga ako ng matagal na panahon para balikan siya. Sana nga hindi pa huli ang lahat para sa inyong dalawa, Sir Mateo. Nakapag-isip-isip na rin ako, Jessica. Babalik ako sa probinsya para hanapin siya. At gusto kong kasama kita. Doon na ako tuluyang natahimik at hindi na nakahanap ng mga salitang pwede kong sabihin. Tuluyang natupok ang maliit na pag-asa kong baka pwede naman kaming dalawa kahit na magkaiba kami ng sinasabi sa buhay. Habang pinagmamasdan ko si Sir Mateo, kita ko ang saya sa mukha niya. Marahil siguro, inaalala niya yung mukha ng babaeng minamahal niya. Nasasaktan alam kong hindi ko pwedeng ipilit ang sarili ko sa isang taong may iba ng laman ng puso. At ang mas masakit pa, gusto niyang kasama niya ako sa paghahanap sa kanyang pag-ibig. Lumipas ang mga araw at linggo na naging tahimik para sa aming dalawa. Umigay lang muli ang paligid nang bumalik si Mang Gimo pagkatapos ng higit 2 buwan na pagkawala. Bakas ang malaking pagbabago sa kanya kahit na humihingi naman siya ng paumanhin kay Sir Mateo. Kitang-kita ko rin ng ilang bakas sa kanyang katawan na para bang may hindi magandang nangyari sa kanya dahil sa mga peklat na hindi na maitago ng kanyang suot na baro. Manggi mo, nagbalik ka na pala. Oo po, sir. Kakapalan ko na ho ang mukha ko kung bumalik sa inyo dito. Lalo na may mga pagkakautang pa akong kailangang bayaran sa dami ng binali ko sa iyo noong mga nakaraan. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, bumalik ka rito sa akin. Saktong-sakto at kailangan ko ng driver. Dahil mahaba-haba ang magiging biyahe pa uwi sa probinsya. Probinsya? Probinsya po ba ng inyong lola Pakunda? Doon nga, kasama itong si Jessica. Naisipan kong magbakasyon muna ron dahil puro na ako trabaho. Sigurado ho ba kayo dyan? Nagpaalam ka na ba sa lola mo? Hindi ko na kailangan magpaalam at matanda na ako. Nandito rin naman ang isa pang kasambahay na si Jane para tingnan niya. Ano itong narinig ko, Apo? Aalis ka? Opo, Lola. Pauwi sa probinsya mo. At kung pipigilan niyo naman ako, nakikiusap akong wag na. Ilang taon nang sinayang ko kakasunod sa inyo. Kung hindi ko susundin ang gusto ko, baka tuluyan ang mahuli para sa pag-ibig ko. Gusto mo pa naman siguro maabutan pang magiging apo mo sa akin, hindi ba? Hindi naman sa pinipigilan ko ang kaligayahan mo, Apo. Pero hindi mo naman kami sa ano roon. Iba ang buhay roon kaysa dito. Hindi ka sanay. Lola, matanda na ako. Kaya ko ng sarili ko. Sasanayin kong sarili ko kung hindi ako sanay. Ay, bahala ka. Kung ayaw mo nang makinig sa akin, wala naman akong magagawa. Basta ang bilin ko lang, huwag kang pupunta sa mga lugar na hindi mo alam, ha? Sinong kasama mo roon? Eto hong si Jessica at Manggi mo. Kailan ang alis nyo? Bukas na po. Nakausap ko na rin si Manang Lumeng tungkol sa pagpunta ko. Ay, sige. Basta ang bilin ko sa iyo, ha? Mag-iingat ka roon. At pakiusap, iba ang gabi sa probinsya kaysa gabi sa syudad.
Wag na wag nang lalabas ng gabi. Dahil may mga kwentong aswang. Opo, Lola. Alam ko na yan, gaya ng bilin mo noon. Ay, hindi biro ang kwentong yun, Mateo. Totoo sila. At buhay sila sa gabi. Kung ayaw mong kainin kanila, manatili ka lang sa bahay at huwag nang lalabas. Opo, Lola. Tahimik lang akong nakikinig noon pero hindi ko maiwasang kabahan. Hindi lang dahil sa lugar na pupuntahan, kundi sa pagkapamilyar sa mga kwentong aswang. Hindi lingid sa kaalaman ko ang katotohanan tungkol sa mga tulad nila, lalo na't nanggaling din ako sa probinsya. Nakipagsapalaran lang ako sa Maynila sa pag-aasam ng mas malaking kita. Minsan na rin ako nakakita ng aswang na muntik nang pumasok sa bahay ng kapitbahay naming buntis. Halos hindi maipaliwanag ang itsura nila at iisipin mong imposible. Pero totoo talaga sila. Sa huli wala nang nagawa si Doña Facunda kundi payagan ng apo niyang nagpupumilit na umalis at ang katuwiran ay magbabakasyon lang naman kahit saglit. Pero alam ko mismo kung ano nga ba talaga ang pakay niya roon. Maganda ka na, Jessica. Maaga tayong aalis bukas. Ikaw rin, Manggi mo. Hindi tayo pwedeng gabihin sa biyahe. Ay, sige ho. Kasama niyo ba akong mananatili roon? Oo. At baka kailanganin kong umalis-alis o kaya bumalik dito kung sakaling may kailanganing ayusin. Ay, sige sir. Mag-aayos na ako ng mga gamit ko. Ikaw, Jessica, gusto mo bang sumama o dito ka na lang? Sasama po ako. Gusto ko rin makilala ang babae sinasabi mo, sir. Si Alena. Alena ang pangalan niya, Jessica. Pati pangalan, maganda. Napangiti siya sa bagay na sinabi ko. Pero pagkatapos nun, tumalikod na ako sa kanya kasi pakiramdam ko parang tinutusok yung puso ko sa sakit. Di ko na lang pinahalata ang lahat sa amo ko. Mabilis na lumipas ang oras, narinig ko na ang tunog ng orasan para maghanda pa alis. Magkatabi kami ni Sir Mateo sa likod habang nagmamaneho si Manggi mo. Di ko maiwasang maramdaman ang tensyon sa paligid, pero mas nangibabaw ang amoy ng lalaking nasa tabi ko. Pagkatapos ng sobrang habang biyahe, nakarating kami sa lugar na sinasabi ni Sir Mateo. Isang lugar na tila napakalayo pa rin talaga sa kabihasnan. Payak ang pamumuhay. Magkakalayo ang mga bahay at wala ka masyadong makikitang tao sa labas. Sobrang tahimik. Aakalain mong walang nakatira doon, maski sa mga bahay na nakatayo. Tuloy-tuloy pa sa pagmamaneho si Manggi mo hanggang sa tanaw ko na ang malalaking bahay sa dulo ng daan sa gilid ng bukirin. Wala pa rin pinagbago kahit isang lugar na ito. Parang wala nga po nakatira dito eh. Bibihirang lumabas sa mga tao rito, Jessica. Halata nga po. Halos wala akong makitang tao sa labas. Sobrang layo sa Maynila na magulo. Kung ako lang masusunod, mas gusto kong mamuhay rito. Ako rin po. Hindi ko ipagpapalit ang probinsya ko sa Maynila. Kaya lang ako nagawi sa syudad dahil sabi nila mas malaki ang sahod kumpara sa iba. Totoo naman yon. Nandito na po tayo, sir. Ayan si Lumeng at naghihintay na sa labas. Ako na hong bahala sa mga gamit nyo ni Jessica. Salamat po, Manggi mo. Nako, Sir Mateo. Ikaw na ba yan? Ang laki-laki mo na. At napakagwapo. Manang Lumeng, wag mo na akong bulahin. Alam ko namang hindi yan totoo. Ay, nako, ikaw talaga. Hanggang ngayon ba, iniisip mo pa rin ang itsura mo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo doon pa? Hindi basihan ang itsura para sa tunay mong pagkatao? Mas importante ang nasa loob. Hindi na pumawawala sa akin to, Manang. At sino naman itong magandang babae na kasama mo? Ito ba'y asawa mo? Bagay na bagay kayo. Hindi ho, Manang. Si Jessica nga po pala. Kasambahay ko sa bahay. Jessica, si Manang Lumeng ang nag-aalaga nitong mansyon. Hello po, Manang. Akala ko naman asawa mo na. Sayang naman at mukha pa namang bagay kayo para sa isa't isa. O siya, pumasok na kayo. Mabuti at hindi kayo naabutan ng dilim sa daan. O ikaw, Gibo,
kumusta ka naman? Ay, ayos lang din naman, Lumeng. Pumasok kami sa loob ng malaking mansyon. Tila wala ako sa sarili dahil umuulit-ulit lang sa isip ko ang sinabi ni Manang Lumeng na bahagero kami ni Sir Mateo. Pagpasok namin sa loob ng bahay, hindi hamak na mas maganda yun kaysa sa bahay nila sa Maynila. Kahit na luma na ang mga muebles, malinis pa rin ang mga ito at nasa magandang kondisyon. Sinabi ni Manang Lumeng na talagang inaalagaan niya raw ang bahay kahit walang nakatira kundi siya lang. Maaga akong nagluto dahil alam ko ganitong oras kayo darating. Salamat, Manang. Kumusta naman kayo rito kahit mag-isa kayo? Nako, ayos lang naman ako. Mabuti na nga lang din at dito nakatayo ang mansyon. Ay, tahimik dito at hindi basta-basta mapupuntahan. Bakit po, Manang? May kumakalat na namang bali-balita na gumagala na naman daw ang aswang para mambiktima. Kaya nga hindi na talaga ako umaalis dito. Liban na lang kung kailangan. Ay, totoo ba talaga ang mga tulad nila? Tatanang buhay ko ni minsan hindi naman ako nakakita o nakarinig ng kwentong may katotohanan ng mga tulad nila. Totoo sila, Gibo. Minsan nga, yung mga taong hindi mo lubos na inaasahan, may itinatago palang halimaw sa loob nila. Parang may ibig po kayong sabihin dyan, Manang. Oo, sir. Kaya palagi kang mag-iingat sa mga taong sinusubukan mong kausapin at lapitan. Sa likod ng kanilang mga ngiti, hindi mo alam kung anong tunay na nakatago. Dito sa lugar natin, wag kang masyado magtiwala dahil ang sobrang pagtitiwala ang siyang papatay sa'yo. Tama po kayo. Parehas lang kayo na sinasabi ni Lola. Dahil totoo ang sinasabi namin. Tahimik na kaming kumakain habang ang tanging naririnig ay ang pagtama ng kutsara at tinidor sa pinggan. Ngunit binasag ito ni Manang Lumeng dahil sa seryoso niyang babala. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay habang nakikinig sa mga kwentong tila hango sa isang bangungot. Hindi ko kayo tinatakot ha. Pero magmula noong nakaraang kabilugan ng buwan, 3 na ang nawawala rito sa baryo. Ang nakapagtataka pa, puro sila mga lalaking nasa katinoadaman at malalakas sa pangangatawan. Baka naman naglayas nang umalis para maghanap ng trabaho. Mahirap maniwala sa aswang sa panahon ngayon, Lumeng. Yan din ang akala ng iba, Gimo. Pero ang sabi ng mga nakaligtas, bago mawala ang mga biktima, may naririnig daw silang isang napakalambing na boses ng babae mula sa kakahuyan. Isang boses ng babae? Parang kumakanta ba? Parang isang uyayi na nakakaakit sa pandinig. Kapag narinig mo raw yon, tila ba mawawala ka sa sarili at kusang susunod ang mga paa mo kung saan naggagaling ang tinig. At kapag naroon ka na sa dilim, doon nalalabas ang tunay na anyo ng halimaw. Diyos ko, Manang. Ibig niyo po bang sabihin, ginagamit nila ang kanilang ganda o boses para mambiktima? Eksakto, Jessica. Kaya ikaw, Sir Mateo, lalo na't banyaga ka na ulit sa paningin ng mga taga rito. Huwag na huwag kang lalabas kapag narinig mo na ang boses na yon. Gaano man ito kaganda. Salamat sa paalala, Manang. Pero nandito ako para hanapin si Alena. At hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita ulit. Nakita ko ang determinasyon sa mga mata ni Sir Mateo. Isang bagay na nagpapabigat lalo na sa aking kalooban. Matapos ang hapunan, inihatid kami ni Manang Lumeng sa aming mga silid sa ikalawang palapag. Ang bawat hakbang sa lumang hagdan ng kahoy ay naglalabas ng langit-ngit na tila ba sumasabay sa kaba ng aking dibdib. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Habang nakahiga ako sa lumang kama, isang himig ang dahan-dahang pumasok sa aking silid. Isang oyayi na tila humahaplos sa aking pandinig at nagbibigay ng kakaibang antok na mahirap labanan. Ano yun?
May kumakanta ba sa labas sa ganitong oras? Hindi kaya... Yun ang sinasabi ni Manang. Napabangon ako at tila hinihila ang aking diwa ng boses na yun. Lumapit ako sa bintana upang hanapin ang pinagmumula ng tunog. Doon, sa gitna ng madilim na bukirin. Halos tumigil ang tibok ng puso ko. May isang babaeng nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakasuot siya ng mahabang puting bestida at ang kanyang buhok ay lagpas bewang ang haba. Nakatalikod siya sa mansyon at nakaharap sa malawak na bukid. Tila may hinihintay o may pinagmamasdan sa kadiliman. Parang multo. O baka siya ang sinasabi ni Manang Roman? Jessica? Gising ka pa ba? Narinig mo rin ba yun? San Mateo, huwag kayong lalapit. May babae sa labas na kabestidang puti. Puting bestida? Ano naman ang gagawin ng babae sa labas ng 10 oras ng gabi? Baka kailangan niya ng tulong. Sir, huwag muna tayong bumaba. Hindi natin alam kung tao ba yun o kung ano pa man. Lumingon ang babae ng bahagya at kahit malayo, ramdam ko ang mga mata niyang nagpatahimik sa buong paligid. Nahigit ko ang sarili kong hininga, lalo pa nang hindi ito tumigil sa pagkanta habang naglalakad palayo. Lumabas ako ng kwarto. Naabutan kong hawak ni Sir Mateo ang kanyang mga tenga. Sir, ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Pinipigilan kong sarili kong makinig. Gibo! Gibo, mga sumunod! Bumalik ka rito! Gibo! Si Manggi mo! Bilisan mo, Jessica. Baka sundan niya talaga yun. Ayaw kitang marinig. Takpan mo rin ang tenga mo, Jessica. Kumaripas kami ng takbo pababa ng hagdan habang pilit na tinatakpan ang aming mga tenga. Sa labas ng mansyon, tanaw namin ang likod ni Mang Gimo na tila isang saranggolang walang tali na sumasabay sa ihip ng hangin patungo sa madilim na kakahuyan. Ang bawat hakbang niya ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Bulag sa panganib na naghihintay sa bawat puno. Manggi mo! Tumigil ka! Huwag kang papasok sa kakahuyan! Manggi mo, parang awa nyo na bumalik kayo rito! Mapanganib dyan sa loob! Gibo, gisingin mo ang diwa mo! Huwag kang magpadala sa boses na yan! Napakaganda. Kailangan ko siyang puntahan. Ihatawag niya ako. Jessica, hawakan mong kabilang braso niya. Sa pagbilang kong 3, hihilahin natin siya pabalik. 1, 2, 3! Ang bigat yan, sir! Manggi mo, gumising po kayo! Hindi taong naririnig nyo! Huwag kang bibitiw, Jessica! Manang Lumeng, tulungan niyo kaming hilahin sa palayo! Iwan niyo ako. Nandun siya. Naghihintay siya sa akin sa dilim. Wala roon ang kaligtasan mo, Gibo! Kamatayan na naghihintay sa'yo sa loob ng gubat na yan! Buong puwersa kaming bumagsak sa lupa habang pilit na pinipigilan si Mang Gimo. Kahit wala na sa paningin namin ang babaeng nakaputing bestida, ang kanyang himig ay tila lumulutang pa rin sa hangin. Paikot-ikot sa aming ulirat na parang isang laso na sutla na unti-unting sumasakal. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ni Sir Mateo habang mahigpit na nakahawak sa balikat ng kanyang driver. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng isang malakas na ihip ng hangin na nagmula sa kakahuyan, dala ang amoy ng luma at tuyong dugo. Matapos ang kaguluhan ng gabing yun, hindi na ako dinalaw ng antok. Kinabukasan, maaga kaming naghanda dahil hindi na matatapos ang araw na yon hanggat hindi nararating ni Sir Mateo ang lugar kung saan tumibok ang puso niya. 14 na taon nang nakakaraan. Kahit mabigat ang pakiramdam ko dahil sa selos at takot, sumama pa rin ako dahil kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya sa gitna ng initan. Narating namin ang isang lumang sapa na napapalibutan ng malalaking puno ng nara at kawayan. Dito ko siya unang narinig na kumakanta, Jessica. Nakaupo siya sa malaking patong yan habang nakababad ang mga paa sa tubig. Maganda po ba talagang boses niyo, sir? Yung tipong di mo malilimutan kahit lumipas pang maraming taon? Higit pa sa maganda, ang tinig niyang tanging nagparamdam sa akin na hindi ako iba. Na ang pagiging albino ko ay hindi isang kapansanan kundi isang katangian lang. Sana pala, ako na lang nakatagpo sa inyo nun para hindi kayo naghihintay ng ganito katagal.
Ano yun? May sinasabi ka ba? Ang sabi ko po, sir, baka naman umalis na siya rito sa baryo. Sabi niyo, di ba, 14 na taon nang nakalipas? Hindi, Jessica. Ramdam ko, nandito lang siya. Pero malay niyo po, wala na talaga siya rito. Baka nasasayang lang paghahanap mo, sir. Hindi mo kasi naiintindihan, Jessica. Siya lang ang tumanggap sa akin. Kung kailangan kong pasukin ang bawat sulok ng baryong to, gagawin ko. Tinalikuran ako ni Sir Mateo para pagmasdan ang dumadaloy na tubig, habang ako naman ay tila nalulunod na sa sakit ang nararamdaman ko. Bawat papuri niya kay Alena ay parang balisong na sumasaksak sa dibdib ko, dahil alam kong hindi ko mapapantayan ang puwang ng babaeng yon sa buhay niya. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid, umaasang makikita ang anino ng isang babae para matapos na yung paghihirap na yun. Ngunit tanging mga tuyong dahon at huni ng kuliglig ang sumasagot sa amin. Walang Alena na nagpakita. Tanging ang multo ng nakaraan na unti-unting pumapatay sa pag-asa ko. Ilang araw na ang lumipas simula nang magsimula ang aming paghahanap sa liblib na baryo. Sa kabila ng matinding sikat ng araw at pagod, hindi natitinag si Sir Mateo sa pagbalik ng mga lugar na naging saksi sa kanilang nakaraan. Habang pinagmamasdan ko siyang lumingon sa bawat sulok ng gubat, tila dinudurog ang puso ko dahil alam kong anino na lang ang hinahabol niya. Sigurado akong dito kami laging naglalakad noon, Jessica. Sabi niya, gusto niyang tanawin dito kapag papalubog ng araw. Sir, halos 4 na araw na tayong pabalik-balik dito. Baka naman wala na talaga siya rito o baka naman mali lang alaala niyo. Hindi ako nagkakamali. Ang bawat puno rito, ang amoy ng paligid, lahat ito ay nagpapaalala sa kanya. Bakit hindi ko siya makikita? Pag-aalisin ko na po, sir. Pinapauwi na tayo ni Manang Luming bago magdilim dahil sa mga bali-balitang aswang. Sandali na lang, Jessica. Isang ikot pa doon sa dulo ng pilapil. Napayuko na lang ako habang sumusunod sa kanya. Nilunok ang pait ng katotohanang kahit kailan ay hindi ako ang magiging dahilan ng kanyang pagsusumikap. Sa bawat minutong lumilipas, ang katahimikan ng baryo ay tila nanunukso sa amin. Walang Alena na sumulpot. Walang malambing na tinig na naririnig, kundi ang huni lang ng mga ibon na tila nagbabadya ng paparating na dilim. Habang naglalakad kami papalik sa mansyon, mabilis na nilamon ng dilim ang pilapil. Ang bawat kaluskos ng dahon ay nagpapakaba sa akin. Lalo na't sariwa pa sa isip ko ang babala ni Doña Facunda at Manang Luming na ang mga aswang ay buhay sa gabi. Binilisan namin ang aming hakbang, ngunit bago pa kami makalabas sa masukal na bahagi ng daan, isang malambing na tinig ang huminto. At sa pagkakataong ito, hindi ito oyayi, kundi isang mainit na pagtatalo. Francis, huwag mo akong talikuran. Alam mo, ang bigat ng kasundo ang binitawan ng ating mga magulang. Hindi mo pwedeng takasan na nakatakda. Itigil mo na ito, Alena. Ayaw ko sa buhay na ito. Ayaw ko sa uri ng buhay na kinalakihan natin. At lalong ayaw ko sa kasundo ang magtatali sa ating dalawa habang buhay. Ngunit wala ka nang magagawa. Bahagi na ito ng pagkatao natin. Kailangan nating ituloy ang plano para sa ating pamilya, para sa ating lahi. Jessica, sandali! Tumigil ka! Yung boses na yon, hindi ako pwedeng magkamali. Sir, kailangan na nating umuwi. Mapanganib dito sa labas. Baka kung ano pa makita natin dyan sa dilim. Hindi, Jessica. Siya yun. Yan ang boses na hinahanap ko sa loob ng 14 na taon. Ang boses na Alena. Biglang lumabas mula sa kakahuyan ng isang lalaki. Mukhang nasa 30 taon. Matikas ang pangangatawan ngunit bakas ang takot at pagkasuklam sa kanyang mga mata. Nagtataglay ng kagandahan na tila hindi sa mundong ito. Nakasuot siya ng mahabang damit. Ang buhok ay lagpas bewang ay tila nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tawan mo ko, Alena! Humanap ka ng ibang susunod sa gusto mo! Francis, bumalik ka rito! Hindi mo! Alena! Napatigil ang lahat ng magtama ang aming mga landas sa gitna ng daan. Nanigas si Francis nang makita kami. Habang si Alena naman ay tila tumigil ang hininga
nang dumapo ang kanyang paningin sa lalaking nasa tabi ko. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng pagkagulat at unti-unting pagkakilala. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip habang pinagmamasdan nila ang isa't isa. Alena, ikaw nga ba yan? Mateo, ang batang albino na nakilala ko noon. Ikaw ba ang nasa harap ko ngayon? Sino sila, Alena? Kilala mo ba ang mga banyagang ito? Hindi ako makapaniwala. Bumalik ka. Bigla ka na lang nawala tapos biglang nandito ka na sa harap ko ngayon. Ipinangako ko sa'yo, hindi ba? Na kahit gaano katagal, babalikan kita dahil ikaw lang ang tumanggap sa akin. Sir Mateo, mag-iingat kayo. Hindi natin alam kung sino talaga sila. Mateo, ang daming nagbago. Hindi mo alam kung anong uri ng panganib ang pinasok mo sa pagbabalik dito sa aming baryo. Wala akong pakialam sa panganib. Ang mahalaga, nahanap na kita. Habang nag-uusap sila, nakita ko ang pagdilim ng mukha ni Francis. Nasasaktan ako habang nakikita ang saya sa mga mata ng amo ko. Dahil sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang hinahanap. Habang pinagmamasdan ko ang muling pagtatagpo ni na Sir Mateo at Alena, tila may libo-libong tinik na bumuon sa aking puso. Ang amo ko na dati mailap at seryoso, nagmistulang batang nahanap ang kanyang nawawalang laruan. Hindi ko maipaliwanag ang selos na naramdaman ko. Lalo na't kitang-kita ko ang ningning sa mata ni Alena. Isang ningning na hindi ko mawari kung pag-ibig ba o may halong panlilin lang. Sumunod na mga araw ay naging anino na lamang ako sa kanilang dalawa. Laging nakabuntot habang sila'y nagbabalik tanaw sa kanilang nakaraan. Hanggang ngayon, ang lilaw pa rin ng tubig dito. Hindi ko kalaing makakabalik ako sa lugar na to na ikaw pa rin ang kasama. Akala ko rin ay nakalimutan mo na ako, Mateo. Maraming dumaan na taon. At ang batang albino na pinoprotektahan ko noon, ngayon ay isang matikas na lalaki na. Hindi kita makakalimutan. Ikaw lang ang tanging tao na tumingin sa akin ng hindi nandidiri o natatakot sa balat ko. Para sa akin, ikaw ang anghel na nagligtas sa akin sa pinakamadilim na parte ng buhay ko. Masyado mo naman akong pinupuri. Simple lang ako, Mateo. Masaya lang ako na bumalik ka. Dahil sa panahong ito, kailangan ko talaga ng kakampi. At buti na lang dumating ka. Nandito na ako, Alena. Pangako ko, hindi na ako aalis nang walang pasabi. At kung kinakailangang isama pa kita, isasama kita sa syudad, Alena. Pero ayoko doon. Mas gusto ko rito. Dito tayo kung yan ang gusto mo. Nakatayo lang ako sa ilalim ng malaking puno ng kawayan. Hawak ang mga tuwalya at gamit ni Sir Mateo. Masakit panoorin ang kanilang paglalambingan sa gitna ng mababaw na ilog. Ang bawat tawa ni Alena ay parang kurot sa aking balat. Habang abala sila sa pagtatampisaw, hindi ko napansing may lumapit sa aking likuran. Halos mapatalon ako sa gulat nang makita ko ang lalaking kasama ni Alena noong gabi, si Francis. Bakas sa kanyang mukha ang isang babalang hindi ko pa lubos na maunawaan. Masakit panoorin ng isang bagay na alam mong mauuwi lang sa trahedya, hindi ba? Ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Wala naman. Gusto ko lang makita si Alena at ang bago niyang laruan. Anong ibig mong sabihin? Boyfriend ka ba ni Alena? Hindi. Wala kaming relasyon. Kung ganun, anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang pagmasdan kung paano kainin ang kasinungalingan ng amo mo. Masyado siyang bilib sa kagandang nakikita niya sa ibabaw. Anong ibig mong sabihin? Kitang-kita naman na mahal nilang isa't isa eh. Matagal lang hinahanap ni Sir Mateo si Alena. Jessica, hindi ba? Makinig ka sa akin. Huwag kang magpapadala sa matatamis na salita at malambing na tinig ni Alena. Ang nakikita mo ngayon ay isang maskara lang. Bakit mo sinasabi mga to? Dahil ba tutol ka sa kanila? Dahil ba may kasunduan kayo? Ano nga ba yun? Higit pa sa kasunduan ng nakataya rito. Hindi mabuting tao si Alena.
kung yan ang iniisip ni Mateo. Baka naman sinasabi mo lang to para lumayo si Sir Mateo dahil may gusto ka kay Alena. Pinalalayo ko siya dahil gusto ko siyang makaligtas kay Elena. Matagal ko nang kilala si Elena at hindi siya mabuti. Ang pinakamabangis na halimaw ay madalas na nagtatago sa pinakamagandang anyo. Sabihan mo ang amo mo, bago pa mahuli ang lahat. Ang pag-ibig na hinahanap niya ay baka ang siyang maging mitsa ng kanyang buhay. Biglang tumalikod si Francis at mabilis na naglakad palayo, pabalik sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Naiwan akong tulala, puno ng katanungan ng isipan. Tumingin ako muli sa ilog kung saan masayang nagtatawanan sina Sir Mateo at Elena. Pagkabalik namin sa mansyon mula sa ilog, hindi na ako mapakali. Ang mga babala ni Francis ay tila mantsa na hindi mabura ng aking isipan. Lalo na't nakikita ko ang labis na pagtitiwala ni Sir Mateo sa babaeng tila may itinatagong pangil sa likod ng kanyang mga ngiti. Alam kong dehado ako at kasambahay lang ang turing niya sa akin, pero hindi ko kayang manahimik habang unti-unti siyang nahuhulog sa patibong. Nadatnan ko siyang mag-isa sa sala habang masayang nag-aayos ng kanyang mga gamit. Sir Mateo, pwede po ba tayo mag-usap? Tungkol lang po sana kay Alena. Tungkol kay Elena? Napakaganda niya, hindi ba? Parang hindi lumipas ang 14 na taon. Sir, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Kinausap po ako ni Francis kanina sa iglog. Nagbabala siya. Sabi niya wag daw po tayong basta magtitiwala sa pinapakita ni Alena. Si Francis? Yung lalaking kasama niyo nung gabi na nakita natin siya? Jessica, huwag kang maniwala sa silosong yon. Natural nagagawa siya ng kwento para ilayo sa akin si Alena. Pero sir, seryoso po siya. Sabi niya, kilala niya raw si Alena noon pa at hindi siya mabuting tao tulad ng iniisip. Tama na! Ano bang pumasok sa isip mo at nagagawa mong pag-isipan ng masamang taong pinakamamahal ko? Gusto ko lang po kayong protektahan, sir. Natatakot po ako na baka saktan niya kayo o gamitin lang para sa sarili niyang pakinabang. Manahimik ka! Nakakalimutan mo na yata ang lugar mo sa bahay na to. Jessica, kasambahay lang kita. Wala kang karapatang manghimasok sa buhay ko. Umanghusga sa taong tumanggap sa pagkatao ko. Sir, hindi po sa ganun. Simula ngayon, wag na wag ko nang maririnig ang mga ganyang kwento mula sa'yo. Kung hindi mo kayang respetuhin ang mga desisyon ko, baka mas mabuting bumalik ka na lang sa Maynila. At iwan mo na ako rito. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang aking buong pagkatao sa talim ng kanyang mga salita. Ang sakit na naramdaman ko noong nalaman kong may mahal na siyang iba. Wala sa kalingkingan ng sakit na dinulot ng pagpapaalala niya na ako'y kasambahay lang. Tumalikod siya sa akin at umakyat sa taas. Iniwan akong humahagulgol sa gitna ng sala. Ilang araw ang lumipas at hindi kami nagpansinan ni Sir Mateo mula ng araw na yon. Habang nananatili akong nakatulala sa sala dahil sa sakit ng mga binitawang salita ni Sir Mateo, biglang bumasag sa katahimikan ang malakas at sunod-sunod na kalabog sa pintuan ng mansyon. Ang langit-ngit ng kahoy ay tila nagbabadya ng isang unos na hindi namin inaasahan. Bago ko pa man mahawakan ng seradura, bumukas ito ng marahas at iniluwa ang isang ginang na humahangos. Nanlilisik ang mga mata at may bitbit na matinding galit sa bawat hininga. Nasaan ang lalaking yan? Nasaan ang apo ni Facunda? Magpakita ka sa akin! Apo ng magnanakaw! Teka ho. Bakit bigla-bila na lang kayo pumapasok? Trespassing po itong ginagawa niyo. Wala akong pakialam! Ilabas mo ang lalaking yon! Ano bang gulo to? Sino ka ba at bakit ka basta-basta na lang sumusugod sa bahay ko? Ako si Bitilda. Huwag kang magmaang-maangan, Mateo! Akala niyo ba'y makakalimutan namin ang ginawa ng pamilya niyo? Nagbalik na pala ang mang-aagaw ng lupain! Wala akong alam sa sinasabi nyo. Nandito ako para magbakasyon at may mahalagang hinahanap. Hindi ako pumunta rito para makipag-away sa kung sino-sino lang. Bakasyon! Habang kami mga totoong may-ari ng lupang kinatatayuan nyo ay nagdurusa sa squatter! Ang lola mo at ang pamilya mo ang dahilan kung bakit kami nawalan ng lahat! Hindi totoo yan. Ang lupang ito ay legal na pag-aari ng pamilya ko noon pa man. Baka kung sinong nanloko sa inyo. Pero wag yung ibintang sa amin ang kamalasan nyo. Sino galing?
Ganyan din ang sinabi ng mga magulang mo bago nila kami palayasin na parang mga hayop. Dahil sa inyo, sa putik at barong-barong kami napadpad. Akala nyo ba'y matatakpan ng yaman nyo ang baho ng nakaraan? Mga magnanakaw at mamamatay tao! Lumayas ka na. Bago ko patawagin ang mga otoridad. Wala akong oras para sa mga imbento mong kwento. Hindi ako mga agaw at lalong hindi mamamatay taong pamilya ko. Hahayaan mo kaming mamatay sa gutom habang nagpapakasasa ka rito? Isinusumpa ko, Mateo. Hindi mo matatagpuan ang hinahanap mong pag-ibig dahil ang dugong nananalaytay sa'yo ay puno ng kasalanan. Mabilis na tumalikod si Aling Betilda at naglaho. Pero ang kanyang mga salita ay naiwang nakabitin sa hangin. Tila isang sumpa na unti-unting lumalason sa katahimikan ng gabi. Napatingin ako kay Sir Mateo na nananatiling matikas ang tayo, pero baka sa kanyang muka ang pagkalito at pag-aalinlangan sa kabila ng kanyang pagtanggi. Tumingin siya sa akin. At sa sandaling yon, alam kong parehas kaming binalot ng takot na baka ang lahat ng iyon ay simula pa lamang ng mas malalim na lihim ng kanyang pamilya. Kinabukasan, sa gitna ng tensyong iniwan ni Aling Betilda, isang hindi inaasahang katok ang muling bumasag sa katahimikan ng mansyon. Iniluwa nito si Alena na may bit-bit na basket ng mga prutas. Suot ang kanyang pinakamatamis ng ngiti. Agad siyang sinalubong ni Sir Mateo na tila nakalimutan ang lahat ng galit at pagdududa nang makitang ang babaeng tila anghel talaga sa kanyang paningin. Alena, hindi ko akalaing bibisita ka rito sa bahay. Pasok ka. Naisip ko lang na dalhan kayo ng kaunting prutas, Mateo. Napakabait mo talaga. Jessica, kunin mo tong basket at ihanda mong merienda para sa amin ni Alena. Opo, sir. Dito po ba kayo sa sala o sa hardin? Dito na lang sa loob, Mateo. Gusto kong damhin ang bango ng lumang bahay na ito. Parang ang ganda kasi rito sa loob eh. Gusto kong maglibot. Pwede ba? Sige. Jessica, iwan mo muna kami. Mag-uusap lang kami ni Alena tungkol sa mga bagay na hindi ko nasabi bago ko umalis noon. Pagkatapos ng pagbisitang yon ni Alena, tila nagbago ang hangin sa loob ng mansyon. Noong una, masaya pa si Sir Mateo habang inihatid niya ang dalaga sa labas. Ngunit nang muli siyang pumasok, nilamon ng isang nakakasulasok na samyo ang buong bahay. Amoy patay na daga o bulok na karne. Diyos ko, sir. Ano ba tong amoy na to? Parang may namatay na hayop. Kanina lang wala to. Nung nandito si Alena, napakabango ng paligid. Sigurado ka bang walang daga na naipit sa ilalim ng mga muebles? Sir, kanina ko pa po nililinis ang bawat sulok. Pero tingnan niyo po itong bahagi ng sofa kung saan siya naupo kanina. Walang mancha pero dito po pinakamatingkad ang baho. Imposibleng sinasabi mo. Si Alena ay napakalinis na babae. Baka guni-guni mo lang yan para siraan na naman siya sa akin. Hindi po ito guni-guni, sir. Kahit si Manang Lumen, tiyak na masusuka kapag pumasok dito. Amoy malansa na hinaluan ng nabubuhay. Tama na, Jessica. Sinasadya mo lang to dahil sa selos mo eh. Kung ayaw mong malanghap ang amoy, lumabas ka muna at magpahangin. Uutusan ko na lang si Manggi mo na hanapin ang pinanggagalingan. Sir, makinig naman kayo. Ang sabi ni Doña Facunda at Manang Luming, ang mga aswang may dalang kakaibang amoy kapag sila'y nagpapalit anyo o nag-iiwan ng marka. Basura na mga kwentong yan. Linisin mo na lang ng maigi at huwag mo nang isisisi kay Alena ang kung ano bang dumi ang hinahanap mo. Pinanood ko si Sir Mateo na mabilis na umakyat sa kanyang silid. Pilit na binabaliwala ang katotohanang kahit siya'y napapahawak na sa kanyang ilong. Habang kuskus ako ng kuskus sa sahig at sofa, lalong tumitindi ang kilabot ko. Ang bahong yun ay hindi basta dumi. Yun ay marka ng isang nilalang na hindi kabilang sa mundo ng mga tao. Matapos ang masakit na pag-uusap namin ni Sir Mateo, binalot ng mabigat na katahimikan ang buong mansyon. Sinubukan kong linisin ang sala, ngunit ang malansang amoy ay tila kumapit na sa mga bahagi ng kahoy at tela. Pagsapit ng hating gabi, ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap at ang paligid ay naging masyadong tahimik. Isang katahimikang nagbabadya ng panganib. Nakahiga ako sa aking silid nang marinig ko ang isang tunog
na nagpatayo ng lahat ng balahibo ko sa katawan. Isang malamig at nakakapanginig na oyayi ang humaplo sa aming bintana. Ang himig ay katulad ng aming narinig sa bukid. Pero sa pagkakataong yun, may mas malapit na at mas malinaw. Maya-maya ang hangin sa loob ng bahay ay biglang bumigat. Ang dating mahinang lansa ay naging isang napakabangis na amoy ng nabubulok na bangkay na hinaluan ng sariwang dugo. Halos hindi ako makahinga sa tindi ng baho na tila nalunukot hanggang sa aking lalamunan. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto nang maalala si Sir Mateo. Bitbit ang aking rosaryo at isang maliit na prayer book. Pagdating ko sa hallway, nakita ko ang isang anino sa dulo ng hagdan. Isang nilalang na may mahabang buhok, baluktot ang katawan at ang mga mata ay naglalagablab na pula. Ang mga kuko nito ay humahaba at kumakamot sa dingding, nag-iiwan ng malalalim na marka. Ibigay niyo sa akin ng dugong puti! Sir Mateo! Gising! Sir, huwag kayong lalabas! Jessica! Ano ba tong ingay na? Nanigas si Sir Mateo nang makita ang nilalang. Ang aswang ay mabilis na lumundag patungo sa kinalalagyan niya. Ang mga pangil ay nakalabas at handang sumunggab sa kanyang leeg. Wala akong ibang naisip kundi ang itaas ang aking rosaryo at sumigaw ng buong lakas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, layuan mong bahay na to! Abang Ginoong Maria na pupuno ka ng grasya! Jessica! Ano yan? Anong nilalang yan? Aswang, sir! Magdasal kayo! Huwag kayong titingin sa mga mata niya! Habang binibigkas ko ang mga dasalang aswang ay tila napapasok. Ang bawat butil ng rosaryo sa kanya ay sinusunog ang balat niya. Ang nilalang ay nagpagulong-gulong sa sahig, humihiyaw sa sakit, habang ang amoy ng nasusunog na laman ay humahalos sa malansang samyo ng gabi. Sa isang malakas na kalabog, nabasag ang bintana sa dulo ng pasilyo at mabilis na lumabas ang nilalang. Naglaho sa kadiliman ng kakahuyan. Naiwan kaming hinihingal ni Sir Mateo at kapwa nanginginig sa takot. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kilabot ng gabi. Isang matinding sigaw mula sa ibaba ang bumasag muli sa aming pandinig. Gibo! Gibo, nasaan ka? Tulong! Tulong! Manang Lumeng! Anong nangyari? Bakit kayo sumisigaw at... Sige mo, wala siya sa kwarto niya. Bukas ang pinto at may mabakas na dugo sa sahig. Kinuha siya ng mga aswang. Sir, si Monkey mo nawawala. Hindi pwede. Paano nangyaring... Nawala siya nang hindi natin naririnig o napapansin man lang na umalis siya. Mateo, hindi niyo ba naiintindihan? Ang amoy at himig na yun, wala lang yun. Habang abala kayo sa itaas, ang target nila ay nasa ibaba. Sige mo ang kinuha nila para maging alay. Sinasabi ko na sa inyo, sir. Hindi biro ang kinalaban natin dito. Magising ka sa katotohanan, Mateo. Nawawala si Gibo at baka bukas isa na sa atin ang susunod. Ang hagulgol ni Manang Lumeng ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Umahalo sa ihip ng hangin na tila may dalang bulong ng kamatayan. Napatingin ako sa labas ng bintana, sa madilim na gubat kung saan maaring dinala si Mang Gimo. Alam kong yun na ang simula ng isang madugong labanan at sa pagkakataong ito, hindi lang dasal ang kakailanganin namin para mabuhay. Sir, kailangan nating hanapin si Mang Gimo. Hindi natin siya pwede pabayaan lang doon. Delikado sa labas, Jessica. Ni hindi natin alam kung saan siya maaaring dinala kung totoong ang aswang ang kumuha sa kanya. Manang, wala ba kayong kilalang albularyo na pwede nating hingan ng tulong? Meron. Bukas ay paruroon tayo para humingi ng proteksyon. Baka balikan tayo ng aswang kung hindi tayo gagawa ng paraan laban sa kanila. Matapos ang nakakapanghihilakbot na gabing yon, kung saan halos lamunin ng dilim si Mang Gimo, hindi na kami dinalaw ng antok. Ang bawat kaluskos sa labas ng mansyon ay tila babala ng panganib. Kinabukasan, bitbit ang bigat sa dibdib at pangamba para sa kaligtasan namin. Ninabuti namin kumilos bago pa maging huli ang lahat. Sa mungkahi ni Manang Lumen, tinahak namin ang masukal na daan patungo sa dulo ng baryo upang hanapin ang taong maaring makatulong sa amin. Si Casimio, ang albularyo sa lugar. Sigurado po ba kayo, Manang? Mukhang wala naman nakatira sa dulo ng kakawiyang to. Huwag kang mainip, Jessica.
Si Kasebyo ay sadyang mailap na sa tao simula nagtalikuran niya ang paghuhuli sa mga aswang. Pero kailangan natin siya. Paano na si Manggi mo? Baka kung ano nang ginagawa sa kanya ng mga nilalang na yun. Yun nga ang dahilan kaya tayo narito. Ang proteksyong ibinigay niya noon ang nagligtas sa maraming taga rito. Sana lang hindi siya tumanggi sa atin. Nakakita niyo naman ng itsura ni Sir Mateo. Mukha hindi rin siya papipigil na hanapin ang driver niya. Nandito na tayo. Manatili ka lang sa likuran ko at hayaan mo ako mausap sa kanya. Tumambad sa amin ang isang maliit at lumang kubo na halos balot na ng mga gumagapang na baging. Sa harap nito ay isang matandang lalaki na abala sa pag-aayos ng mga tuyong dahon at ugat ng halaman. Ang kanyang mga mata, bagaman may edad na ay tila nakatitig ng malalim sa aming mga kaluluwa. Huminto kami sa harap ng kanyang bakuran habang ang amoy ng insenso at tuyong damo ay humahalimuyak sa paligid. Kasemyo, magandang umaga. Pasensya na sa panggabala sa inyong katahimikan. Lumeng, alam kong darating ka. Amoy pa lang ng hangin. Alam ko nang may banyaga kayong dala na naging mitsa ng gulo. Kasimyo, tulungan niyo po kami. Nawawala pong kasama namin at natatakot kami na baka makuha rin nilang amo ko. Ang proteksyon ay hindi basta-basta binibigay, Neng. May kapalit ang bawat dasal at agimat na inihingi sa akin. Alam namin yon, Kasemyo. Pero hindi lang ito basta hiling. Ang mga aswang, mas nagiging agresibo na sila ngayon. Dahil may hinahanap sila. May hinahanap ang kanilang pinuno na matagal na nilang inaasam na makuha. Ano pong ibig niyong sabihin? At paano po namin mahanap si Manggi mo? Buhay pa po ba siya? Ang mga kinuha ng uyayi ay madalas na hindi bumabalik ng buo ang diwa. Ngunit kung mabilis kayo, baka maabutan niyo pang buhay siya. Pakiusap po. Bigyan niyo kami ng kahit anong panangga. Ayoko mapahamak kami. Halina kayo sa loob. Magkahanda ako ng langis at bao na magtuturo sa inyo kung nasaan ang pugad nila. Ngunit tandaan ninyo, hindi lahat ng nakikita ng mata ay katotohanan. Hawakan mo ito, Ining. Yan ay langis na nanggaling sa nyog na isa lang ang mata. Hinaluan ko yan ng dinikdik na buntot pagi at 7 uri ng galabang gamot. Ano pong gagawin namin dito? Kapag naramdaman ninyo ang kakaibang lamig sa batok o kung ang mga aso ay nagsimulang gumaralgal ang tahol, ipahid ninyo yan sa inyong mga sentido at talampakan. Hindi nila kayo malalapitan hanggat suot ninyo ang amoy na yan. Para sa kanila, ang amoy niyan ay tila nagniningas na apoy. At ito, mga kwintas na gawa sa kamagong. Pinagpala ito sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Huwag ninyong huhubarin kahit anong mangyari. Ang mga aswang ay mapanlin lang. Gagamit sila ng boses ng mga mahal ninyo sa buhay upang linlangin kayo. Salamat, Kasemyo. Pero paano namin mahahanap ang pugad nila sa gitna ng dilim? Sindihan mo ang kandilang ito sa tapat ng bao. Kung saan lulutang ang maliit na tilamsik ng langis sa tubig, doon kayo lalakad. Pero mag-ingat kayo. Ang dilim ay may sariling mga mata. Paano kung hindi namin kayanin? Ang tunay na panangga ay wala sa langis o sa kahoy na hawak mo, kundi sa tibay ng iyong loob. Huwag kang kukurap. Kapag pinakita nila ang kanilang anyo, huwag kang tatalikod. Dahil ang aswang, gaya ng aso, ay humahabol sa mga tumatakbo. Pero hindi mo ba kami pwedeng tulugang puksain sila? Alam mong matagal na akong tumigil sa pagsupil sa kanila, Lumeng. Hindi sila maubos-ubos. Dahil hindi ko magawang tapusin ang pinuno nila.
masyadong mailap at hindi mahuli. Pero sana makapag-isip po kayo para sa kaligtasan ng mga tao rito sa baryo. Hindi pa man kami nakakabawi sa kaba matapos bumisita kay Casimiro. Isang sasakyan ang huminto sa harap ng mansyon. Luwa ang mga mata ko nang makita ko si Francis, kasama ang isang matandang lalaki na may otoridad sa bawat galaw. Bakas sa mukha ni Sir Mateo ang pagtataka habang bumaba sila ng sasakyan. Bago pa man sila tuluyang nakapasok sa loob, mabilis akong hinila ni Francis sa gilid ng malaking haligi ng veranda. Malayo sa pandinig ng iba. Jessica, makinig kang mabuti. Wala na tayong oras. Francis, bakit kayo nandito? Sino yung kasama mo? Si tatay yan. Si Pinunong Argan. Jessica, kailangan mong kumbinsihin si Mateo na lumayo na kay Alena ngayon din. Ano? Bakit mo sinasabi yan? Alam mong mahal na mahal ni Sir si Alena. Hindi mo naiintindihan. Mas lalong mapapahamak ang amo mo habang nanatili siya sa tabi ng babaeng yan. Pero akala ko ba magkaibigan kayo? Bakit parang natatakot ka para sa kanya? Dahil hindi lang simpleng selos ang dahilan ko. May panganib na hindi nyo pa nakikita. Sabihan mo siya. Palayuin mo na siya bago pa mahuli ang lahat. Susubukan ko. Pero alam mong matigas ang ulo ni Sir Mateo pagdating sa pag-ibig. Pilitin mo. Buhay niyang nakataya rito, Jessica. Huwag mong mahayaang lamunin siya ng dilim na nakapaligid sa baryong ito. Bago ko pa man siya maitanong ng mas malalim, mabilis na siyang pumasok sa loob ng mansyon. Sumunod ako ng mabilis ang tibok ng puso. Pagpasok ko sa sala, bumungad sa akin ang tensyon na tila kuryenteng gumagapang sa paligid. Nakatayo si Sir Mateo, matikas at hindi natitinag, habang kaharap si Pinunong Argan na tila nag-aapoy ang mga mata sa dilim. Napakagaspang ng asal mo, Banyaga. Hindi mo ba kilala kung sino ang kinakalaban mo? Wala akong pakialam kung sino kayo sa lugar na to. Hindi niyo ako pwedeng diktahan kung sinong mamahalin ko o lalapitan ko. Si Alena ay nakatakda na sa aking anak. Si Francis ang kanyang pagkakasalan. At wala nang makababago pa sa batas ng aming lahi. Kasal? Sa panahon ngayon, hindi pag-aari ng kahit sino si Alena. Kung ayaw niya sa anak niyo, wala kayong magagawa. Nagmamatigas ka pa rin sa kabila ng babalang ibinigay ko. Ang lakas ng loob mong humarap sa akin na ganyan. Mahal ko siya. At handa akong protektahan siya kahit kanino. Lalo na sa mga taong gusto siyang pilitin sa mga bagay na ayaw niya. Proteksyon. Isang habak na taong katulad mo. Nakakatawa ang iyong katapangan, Mateo. Umalis na kayo sa pamamahay ko. Bago ko patawagin ang mga otoridad. Hindi kayo welcome dito. Tandaan mo ang araw na ito. Ang iyong katigasan ng ulo ang magiging mitya ng iyong kamatayan. Tatay! Tama na! Tara na! Huwag mong isiping tapos na tayo. Kapag lumubog ang araw at narinig mo ang iyaw sa gubat, malalaman mo kung gaano kalaki ang pagkakamaling ginawa mo. Padabog na lumabas si Pinunong Argan, kasunod si Francis, na lumingon pa sa akin ng may lungkot at pangamba sa mga mata. Naiwan kaming tulala sa gitna ng sala. Nilapitan ko si Sir Mateo na hanggang ngayon ay nakakuyom pa rin ng mga palad. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi sa takot, kundi sa nag-uumapa o nagalit. Ngunit sa likod ng galit na yon, alam kong may mas malalim na panganib na naghihintay sa amin pagdating ng gabi. Sir, baka naman dapat tayo makinig sa kanila kahit konti lang. Kahit ikaw ba, Jessica, kakampi ka sa kanila? Hindi ko iiwan si Alena. Hindi po sa ganon. Pero nakita niyo naman ang itsura ni Argan. Hindi siya ordinaryong tao. Wala akong pakialam. Kung kailangang dumanak ang dugo para sa kanya, mangyayari yun. Pero sir, si Francis mismo ang nagbabala sa akin. May alam siya na hindi natin alam. Ihanda mo na lang ang hapunan.
At siguraduhin nakakantadong lahat ng pinto. Opo, sir. Masusunod po. Tumalikod siya at naglakad paakyat sa kanyang silid. Iniwan ako mag-isa sa dilim na dahan-dahang bumabalot sa sala. Tumingin ako sa bintana habang malakas ang buhos ng ulan. Sa labas, sa ilalim ng malaking puno ng akasya, parang may nakita akong anino na nakatingin sa akin. Isang pares na mga mata na kulay dilaw at nagliliham sa gutom. Bumigat ang atmosfera sa loob ng mansyon matapos ang pag-alis ni na Pinunong Argan. Hindi ko malaman kung paano papatahanin ang bagyong namumuo sa dibdib ni Sir Mateo. Sa halip na magpahinga, dinaluhong niya ang bar counter at nagsimulang lumagok ng alak na tila ba tubig lang ito. Nakabantay lang ako sa malayo. Hindi magawang lumapit ng husto dahil sa talim ng kanyang titig sa baso. Ilang oras ang lumipas, ang matikas na bilyonaryo ay unti-unti nang iginupo ng espiritu ng alak hanggang sa dinala niya ang sarili sa sofa at doon tuluyang nakatulog. Alena, Sir? huwag kang aalis. Sir Mateo, gising po. Alena, Lumipat na po kayo sa kwarto niyo at baka sumakit ang Sa likod niya kanila. rito. huwag. Lasing na nga kayo. Pasensya na po ha. Hindi ko kayo kayang buhatin paakyat eh. Kumuha ako ng makapal na kumot at maingat na ipinatong sa kanyang katawan. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Ang maputlang balat na dulot ng kanyang kondisyon, ang mahabang pilikmata at ang labi na tila laging may dalang bigat. Sa sandaling yon, alam kong tulog siya. Kaya naman ang mga salitang matagal ko ng kinikim-kim ay biglang kumawala. Alam niyo po sir, ang hirap niyo pong mahalin. Dami namang iba riyan pero bakit doon pa kayo sa lugar na hindi kayo sigurado? Sana nakikita niyo rin ako. Hindi lang bilang kasambahay niyo kundi bilang Jessica na lagi nasa likod niyo kahit itaboy niyo pa. Mahal na mahal kita Sir Mateo. Kahit masakit na makita ka nagpapakamatay para sa kanya, nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Eksaktong hating gabi nang nagising ako mula sa pagkakaidlip sa gilid ng sofa. Ngunit biglang nanindig ang balahibo ko nang marinig ang isang pamilyar at nakapanuno yung melodiya. Isang himig na tila galing sa ilalim ng lupa. Agad akong napatingin sa sofa, ngunit nanlamig ang buong katawan ko nang makitang wala na doon si Sir Mateo. Tanging ang kumot na iniwan ko ang nakalapag sa sahig. Nagmamadali akong lumabas ng mansyon. Sinusundan ng anino niya sa ilalim ng liwanag ng buwan hanggang sa makarating ako sa gitna ng masukal na kakahuyan. Nakita ko siyang nakatayo sa isang bilog na bakanting espasyo sa gitna ng mga puno. Tila wala sa sarili at nakatitig sa kawalan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Dalawang babae ang naghihintay sa kanya. Si Alena at si Aling Betilda. Mukha silang normal, ngunit ang kanilang mga kuko ay mahahaba at ang kanilang mga mata ay naglalabas ng dilaw na liwanag. Akma na sana akong sisigaw upang tawagin siya nang biglang may malakas na kamay na tumakip sa bibig ko. Shh! Huwag kang gagalaw. Kung gusto mo pang mabuhay, Jessica. Francis! Huwag ka maingay. Manood ka lang at makinig. Hindi mo siya pwedeng lapitan ngayon. Tingnan mo siya, Nay. Napakaganda ng kanyang balat. Napakalinis ng kanyang dugo. Tama ka, Alena. Ang mga katulad niya na may kakaibang katangian sa katawan ay hindi ordinaryong pagkain. Ang mga kakaibang uri ng tao tulad ni Mateo ay doble ang hatid na lakas para sa ating lahi. Ang kanyang pagiging albino ay isang biyaya para sa atin. Kailan mo ba siya papatayin? Sabik na ang ating mga kasama na malasahan ng dugong magbibigay sa atin ng higit na kapangyarihan. Hindi pa ngayon. Kailangan ko muna siyang makuha ng buo ang loob. Ang pusong kusang sumusuko ay mas matamis ang dulot na lakas. Nag-aaksaya ka ng oras. Tingnan mo siya. Wala na siyang ulirat. Isang kumpas mo lang, susunod na yan sa atin sa pugad. Hayaan mo siyang managinip muna. Mateo, mahal ko. Lumapit ka pa sa akin.
Francis, kailangan nating iligtas si Sir. Mapapahamak siya. Hindi pa natin kaya, Jessica. Tingnan mo si Mateo. Kontrolado na nila ang isip niya. Kapag lumabas tayo ngayon, dalawa tayong mamamatay. Wala akong pakialam. Hindi ko hayang saktan nilang amo ko. Makinig ka sa akin. May tamang oras para rito. So ngayon, kailangan nating malaman kung ano pang plano ni Elena. Ang demonyo niya. Akala ko ba mahal niya si Sir? Bakit ka namang sinasabi niya? Ang pag-ibig ng isang aswang ay laging may kapalit na buhay. Ganyan ang lahi namin, Jessica. Ganyan ang mundong pinasok ninyo. Nanlumo ako habang nakikita si Sir Mateo na dahan-dahang humahakbang palapit kay Elena. Tila isang tupa na kusang lumalapit sa lobo. Ang bawat salita ni Elena ay parang lason na unti-unting pumapatay sa pag-asa ko. Kinailangan ko magtiis sa yakap ni Francis upang hindi ako makagawa ng ingay na maglalantad sa amin. Naririnig mo ba yan, Mateo? Ang tawag ng iyong bagong pamilya. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Doon natin uubusin ang bawat patak ng kanyang buhay. Maghintay ka lang, aking mahal. Konting panahon na lang at magsasama na tayo sa kadiliman. Kailangan na nating umalis dito bago tayo maamoy ni Aling Betilda. Matalas ang pang-amoy niyan sa taong takot. Hindi ko siya iiwan dito, Francis. Tingnan mo, parang wala na siyang buhay. Babalik siya sa mansyon mag-isa kapag natapos ng ritual ng himig. Tara na, Jessica. Hinila ako ni Francis palayo sa tagpong yun, pabalik sa mansyon habang ang puso ko ay parang pinupunit sa sakit at takot. Ang bawat takbang ko'y mabigat, tila ba iniiwan ko ang kalahati ng aking kaluluwa sa gitna ng gubat. Pagdating namin sa bakuran, mabilis na nawala si Francis sa dilim. Nag-iwan lang ng isang babala na mag-ingat ako dahil ang mga susunod na gabi magdidesisyon sa lahat. Pumasok ako sa loob, nanginginig ang mga kamay habang hinihintay ang pagbalik ng lalaking mahal ko na hindi ko na alam kung tao pa ba o isa ng alay na lamang. Ilang minuto lang ang lumipas. Bumukas ang pinto. Pumasok si Sir Mateo. Tiliro ang mga mata at tila pagod na pagod. Diretso siyang naglakad patungo sa sofa at muling nahiga na para bang walang nangyaring kakaiba sa kanya. Madaling araw pa lang pero hindi ko na magawang itikom ang bibig ko. Pagkagising ni Sir Mateo, inarap ko siya sa sala habang hawak-hawak ko pa ang nanginginig kong mga kamay. Kailangan niyang malaman ng katotohanan na ang babaeng pinapangarap niya ay ang halimaw na uubos sa kanyang hininga. Pero ang bumungad sa akin ay ang malimig niyang titig. Para bang ako yung kalaban at hindi ang mga nilalang na nakita ko sa gubat. Sir, kailangan niyo po makinig sa akin. Kagabi, lumabas kayo ng mansyon na tila wala sa sarili. Nakita ko kayo sa gubat. Ano bang pinagsasabi mo, Jessica? Natulog ako rito sa sofa at pagkagising ko, nandito pa rin ako. Hindi po. Nakita ko kayo ni na Elena at Aling Betilda. Sinabi ni Elena na gagamitin ka lang niyang alay dahil sa dugo mo. Tama na! Sobra na yung pag-iisip mo. Bakit pa pilit mong sinisiraan si Elena? Dahil ba nagsiselos ka? Sir, hindi ito tungkol sa selos. Buhay niyo nakataya rito. Muntik na kayo makuha kung hindi na ako pinigilan ni Francis. Hindi ko alam kung anong napanaginipan mo. Pero tigilan mo ng kahibangang to. Elena is a kind soul. Hindi siyang aswang na pilit mong ipinapasok sa utak ko. Pero sir, narinig ko sila. Sabi nila, ang pagiging albino niyo ang magbibigay sa kanila ng dobleng lakas. Umalis ka sa harap ko, Jessica. Nakakairita ng mga kwento mo. Lalabas ako. Hahanapin ko sa Elena para humingi ng paumanhin sa mga gulo niyo. Sir, wag! Huwag kayong pupunta sa kanila! Huwag mo akong diktahan. Pagtrabaho ka na lang at itigil mo ng pagmamanman sa akin. Padabog siyang lumabas at pinaharurot ang sasakyan. Iniwan akong umiiyak sa gitna ng sala. Nilapitan ako ni Manang Luming at hinahawakan ang aking balikat. Alam naming wala na kaming ibang matatakbuhan kundi ang taong may alam sa ganitong uri ng kadaliman. Nagmamadali kaming bumalik sa kubo ni Casimiro. Casimiro, tama ang hinala namin. Nakita na sila ni Jessica kagabi sa gubat.
Sinong nakita ninyo? Si Elena po at si Aling Bitilda. Sila po ang kumukuha sa mga tao rito. At balak nilang isunod si Sir Mateo. Alena, ang batang yon. Hindi ko akalain ang lason ay nagtatago sa napakagandang mukha. Ano ang dapat namin gawin? Hindi naniniwala si Sir Mateo. Baka maabutan niya ang kanyang katapusan ang hindi man lang nakakalaban. Hindi sapat ang proteksyon lang ngayon, Luming. Kailangan silang talunin. Kailangan silang ubusin para hindi na makapambiktima pa. Paano po? Wala kami lakas laban sa kanila. Mga tao lang kami. Ang bawat dilim ay may katapat na liwanag. Ngunit kailangan ninyo ng matinding tapang. Ang pusong may tunay na pag-ibig ang tanging makakapasok sa kanilang kuta nang hindi agad napapatay. Handa kami, Kasebyo. Ituro niyo sa amin ang paraan bago patuluyang lamunin ng kabilugan ng buwan ang buhay ni Sir Mateo. Pumasok kayo. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil dadanak ang dugo bago sumikat ang araw. Habang nakikinig ako sa mga tagubili ni Casimio, isa lang ang tumatakbo sa isip ko. Kailangan mabuhay ni Sir Mateo. Kahit kamuhian niya ako pagkatapos nito, basta't ligtas siya sa mga kuko ni Elena. Tatanggapin ko ang lahat. Handa na ako makipaglaban sa kamatayan. Dahil sa baryong ito, ang tanging paraan para mabuhay ay ang patayin ng mga halimaw na nagkukubli sa ilalim ng magagandang mukha. Bumalik kami sa mansyon, bitbit ang mga kagamitang ibinigay ni Casimio. Mga boteng may lamang langis na hinaluan ng dinikdik na luya, buntot pagi at mga debosyong nakasulat sa lumang papel. Ang plano ay simple lang ngunit delikado. Hindi namin pipigilan si Sir Mateo kapag muling tumugtog ang sumpa. Sa halip, gagamitin namin siyang pain upang matunto ng pinagtataguan ni na Elena at Aling Bitilda. Buong hapon kami naghintay. Balot ng kaba ang bawat hininga habang si Sir Mateo ay nananatiling kulong sa kanyang silid. Galit pa rin sa akin na tila walang pakialam sa panganib na nagbabadyang lumamon sa kanya. Madang, naririnig niyo ba yon? Nagsisimula na naman ang himig. Oo, Jessica. Ihanda mo na ang langis. Huwag kang gagawa ng ingay. Ayun na siya. Pababa na si Sir. Nakita namin si Sir Mateo na dahan-dahang bumaba ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay dilat ngunit walang buhay. Parang isang robot na sumusunod sa isang invisible na tali. Hindi niya kami napansin. Kahit dumaan kami sa harap niya. Tuloy-tuloy siyang lumabas ng pinto patungo sa madilim na bukana ng gubat. Ngayon kung saan naghihintay ang kamatayan. Napakalayo na natin, Manang. Nasaan si Casimio? Nandito ako. Manatili kayo sa likod ng malaking puno ng balete. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Casimio, ayun sila. Sa gitna ng isang munting sapa nakatayo si Elena. Suot niya ang isang puting bestida na tila kumikinang sa ilalim ng buwan. Ngunit ang kanyang mukha ay unti-unti nang nagbabago. Ang kanyang panga ay humahaba at ang kanyang balat ay nagiging kulay abo. Katabi niya si Aling Bitilda na tila naglalaway na habang nakatingin kay Sir Mateo na papalapit sa kanila. Dumating ka rin, aking sinta. Halika, ibigay mo sa akin ang iyong init. Tapusin na natin to, Elena. Hindi ko na kaya ang gutom ko. Mateo, lumuhod ka sa harap ko. Hayaan mong dalisayan ng iyong dugo ang aking pagkatao. Ngayon na, Jessica, ang langis! Sir Mateo, umalis kayo dyan! Sa isang iglap, tumalon si Casimio sa gitna ng sapa habang winawasiwas ang buntot pagi. Mabilis kong inihagis ang bote ng langis kay Aling Bitilda. Pagbasag nito sa kanyang balat, biglang nagliyab ang isang asul na apoy na nagpapalahaw sa kanya sa sakit. Ang sakit! Mga lapastangan! Casimio! Akala ko ba'y nagretiro ka na sa panghihimasok? Hanggat may mga halimaw na tulad ninyo na nambibiktima ng inosente, hindi ako hihinto. Sir, gising po.
Mateo! Mateo, tumingin ka sa akin! Habang sinusubukan kong gisingin si Sir Mateo, mabilis na sinunggaban ni Alena si Casimiro. Ngunit mas mabilis ang matanda. Isang saksak ng kahoy na may nakaukit na orasyon ang bumaon sa dibdib ni Alena. Kasabay nito ang paghampas ng buntot pagi sa leeg ni Aling Betilda na nagresulta sa pagkahiwalay ng ulo nito sa kanyang katawan. Hindi! Hindi ito maaari! Matulog ka na sa impyerno, Alena! Mateo, sa kabilugan ng buwan. Tuluyang bumagsak si Alena. Ang kanyang katawan ay naging abo sa harap namin habang si Aling Betilda ay naging isang itim na tumpok ng karne. Namayani ang katahimikan sa gubat. Tila ba natapos ang bangungot. Ngunit si Sir Mateo ay biglang bumagsak sa lupa. Hawak ang kanyang ulo habang nagsisigaw sa sakit. Casimiro! Anong nangyayari sa kanya? Ang sumpa, dahan-dahan ang kumakawala ang kanyang alaala dahil wala na ang kumukontrol sa kanya. Jessica, Manang, bakit tayo nandito? Buksan mo ang iyong isipan, Mateo. Makikita mo ang katotohanan na pilit nilang ikinubli sa iyo. Sa isang iglap, tila parang pelikula sa harap ni Sir Mateo ang lahat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ang buong katawan habang nakatingin sa tumpok ng abo na natira mula sa babaeng minahal niya. Hindi ito totoo. Si Alena, siya yung aswang. Kinuha niya ako at dinala rito. Sir, patawad po. Kailangan namin gawin to para mailigtas kayo. Nakita ko lahat. Ang mga kuko niya. Ang gutom sa mga mata niya. Paano ko nagawang mahalin ng ganong klaseng nilalang? Pinayapa na nila ang isip mo, Mateo. Ginamit nila ang kahidaan mo para kontrolin ka. Jessica, yung mga sinabi mo kagabi, totoo ba yun? Yung tungkol sa nararamdaman mo? Sir, ang importante po ligtas na kayo. Tapos na po ang lahat. Huwag kayong makampante. Ang napatay natin ay mga alagad lamang. Ano pong ibig niyo sabihin? Patay na ang mag-ina. Ngunit ang pinuno, hindi niya palalagpasin ang pagkawala ng kanyang pinakamahusay na mandirigma. Kung ganun, hindi pa pala tayo panalo. Ang tagumpay na ito ay isang pain lamang. Mas malaking bagyo ang darating sa susunod na kabilugan ng buwan. At sa pagkakataong yun, hindi lang buhay mo ang nakataya, Mateo, kundi ang buong baryo. Nagtama ang paningin namin ni Sir Mateo. Sa unang pagkakataon, wala akong nakitang galit o pag-aalinlangat kundi isang matinding pagsisisi at takot. Inalalayan ko siyang tumayo habang unti-unti nang sumisikat ang araw. Naglakad kami pabalik sa mansyon habang ang liwanag ng umaga ay hindi sapat upang pawiin ang dilim na iniwan ng pagkamatay ni Alena sa aming puso. Isang linggo ang lumipas matapos ang madugong engkwentro sa sapa. Nanatiling tahimik ang mansyon, ngunit ang katahimikang yon ay tila nagbabadya ng may mas malaking unos. Habang naglilinis ako sa sala, nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang figura na naglalakad papasok sa gate. Bitbit ang kanyang lumang bag. Hindi ako makapaniwala. Si Mang Gimo. Maayos ang pananamit, buo at walang kahit anong galos sa katawan. Mang Gimo! Diyos ko, Mang Gimo! Kayo ba talaga yan? Jessica, pasensya na kayo. Alam kong nag-alala kayo ng gusto sa akin eh. Nag-alala? Halos mamatay kami sa takot. Akala namin kinuha na kayo ng mga aswang sa gubat. Ipagpauman ninyo. Noong gabi yon, sa tindi ng takot ko sa mga naririnig na alingaw-ngaw, hindi ko na nakayanan. Bigla ako nag-impake at tumakas. Tumakas? Pero paano kayo nakalabas ng baryo na hindi namin namamalayan? Sumubay ako sa truck ng mga tabla na dumadaan sa kabilang kalsada. Dumiretso ako sa Maynila. Akala ko mawawala ang takot ko doon. Bakit po kayo bumalik? Ligtas na sana kayo ron, Mang Gimo. Nakonsensya ako, Jessica.
Hindi ko kayang iwan si Sir Mateo at ikaw rito. Alam kong kailangan nyo ng katulong sa mansyon. Napakadelikado po rito ngayon. Marami na nangyari simula nang mawala kayo. Panggimo, akala ko kung anong nangyari sa inyo. Sir Mateo, patawarin niyo po ako sa aking pag-alis ng walang paalam. Nadaig lang po ako ng matinding takot sa mga kwento-kwento rito. Sabi ni Manang Lumeng, may mga bakas ng dugo sa sahig nung gabi ng pagkawala mo. Paano nangyaring wala kang kahit anong sugat? Dugo? Baka po yung manok na kinatay ko sana para sa hapunan nyo bago ako natakot at kumaripas ng takbo. Nabitiwan ko siguro ang itak. Sigurado ka ba riyan? Dahil sa pagkawala mo, muntik na rin ako mapahamak. Pasensya na po talaga, sir. Handa po akong bawiin ang lahat ng pagkukulang ko. Kahit dobling ko pa ang trabaho ko rito. Mabuti kung ganun. Pero wag na wag mo nang uulitin ang pag-alis ng walang paalam. Kailangan kita rito. Ngayon, higit kailanman. Makakaasa po kayo, sir. Hindi na po ako lalayo sa inyo. Tinitigan ko si Manggimo. May kakaiba sa kanya mga ngiti. Masyadong matamis at masyadong pilit. Habang kinukuha niya ang kanyang mga gamit para pumasok sa kwarto niya, napansin ko ang isang bagay. Ang kanyang balat ay tila sobrang lamig ng aksidente kaming magkadikit. At ang amoy niya, hindi to amoy ng taong galing sa mahabang biyahe mula sa Maynila. Amoy basang lupa at luma, tulad ng amoy sa loob ng kubo ni Casimio. Nagtungo si Manggimo sa kusina at masayang binati si Manang Lumeng na tila ba walang nangyaring kababalaghan. Habang pinapanood ko siya mula sa malayo, lalong bumigat ang pakiramdam ko. Kahit bumalik na ang dating gawi sa mansyon, hindi ako mapanatag. May kung anong bigat sa bawat hakbang ni Manggimo na tila ba hindi siya ang may-ari ng sarili niyang katawan. Pagsapit ng hating gabi, habang mahimbing na ang tulog ni Sir Mateo, nagpasya ako magmanman at hindi ako nagkamali. Narinig ko ang mahihinang yabag mula sa kusina patungo sa likurang bahagi ng mensyon. Doon malapit sa bodega kung saan madilim at walang ilaw. Dahan-dahan akong sumunod. Pigil ang hininga habang hawak ang maliit na agimat na bigay ni Casimio. Singit, nulom, kabubot, on. Anong ginagawa niya? Sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakita ko si Manggimo na nakaluhod sa gitna ng silid. Meron siyang nakapalibot na itim na kandila at isang mangkok na may lamang malapot na likido. Hindi ito mukhang ordinaryong ritual. Ang hangin sa paligid ay tila nag-iiba ng kulay. Nagiging kulay ube at amoy na bubulok na karne. Pinapanood ko siyang kumuha ng isang matalim na kutsilyo at dahan-dahang hiniwa ang sarili niyang palad nang hindi man lang namilipit sa sakit. Ama, narito ang alay ng dugong ng lamig. Buksan ang pintuan. Tawagin ang mga naiwan. Sinasabi ko na nga ba? Huwag kang magtago, Jessica. Alam kong nandiyan ka. Amoy na amoy ko ang takot mo mula rito. Manggimo, anong kataksilan to? Tinanggap kayo ni Sir Mateo tapos itong isusukli nyo? Tinanggap. Ang taong yon ay walang malay. Isa lamang siyang sisidlan na punong-puno ng kapangyarihan. Ano bang ginagawa mo? Itigil mo na to! Sa tingin mo ba ay ganon lang kadali yon? Ang kamatayan ni Elena ay mitsa lamang ng mas malaking handaan. Naririnig mo ba yan? Kasabay ng kanyang huling salita, biglang tumahimik ang lahat ng kuliglig sa labas. Isang nakakapanghilakbot na tunog ang nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa bubungan ng mansyon. Isang pamilyar na tiktik na sinusundan ng malalakas na kalasko sa yero. Hindi lang isa, kundi marami sila. Ang tunog ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon, palakas ng palakas hanggang sa nayanig ang mga bintana. Sir Mateo! Gising! Sir! Huli na, Jessica. Tinawag ko na sila.
ang buong kawan ni Pinunong Argan ay narito na para kunin ang dapat sa kanila. Hayop ka, Manggimo! Traidor! Ang katapatan ay para sa mga taong may bukas. At sa amin, gutom lang ang mahalaga. Biglang nabasag ang salamin ng bintana sa kusina at isang aninong may mahabang pakpak ang mabilis na pumasok sa loob. Kasunod nito ang sunod-sunod na sigaw sa labas. Ang hiyaw ng mga aswang na nagdiriwang dahil ang pintong pilit naming isinara ay muling binuksan ng taong pinagkatiwalaan namin. Mabilis akong tumakbo paakyat sa kwarto ni Sir Mateo habang naririnig ko ang tawa ni Mang Gimo na humahalo sa mga kaluskos na mga halimaw na dahan-dahang pumapasok sa mansyon. Habang kinakalampag ko ang pinto, naramdaman ko ang pagyelo ng aking likuran. Sa dulo ng pasilyo nakita ko si Mang Gimo na dahan-dahang nagbabago ang anyo. Ang kanyang balat ay tila natutuklap at lumalabas ang isang nilalang na hindi ko inakalang makikita ko sa tunay na buhay. Tumambad sa akin si Sir Mateo na may hawak na baril. Magulo ang buhok at bakas ang kalituhan. Pero bago pa siya makapagsalita, hinila ko na siya patungo sa pasimano ng hagdan. Sa ibaba sa gitna ng sala, nakatayo si Mang Gimo o ang nilalang na nagpapanggap na siya. Ang kanyang balat ay tila nabubulok at ang amoy na luma at basang lupa ay mas lalong tumindi. Mang Gimo, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ginagawa to sa amin? Bakit, sir? Nakakalimutan niyo na ba? Noong lumuhod ako sa inyong harapan para manghiram ng pera, hinahabol ako ng mga maniningil sa akin. Noong gabing bago ako nawala, hinarang nila ako dahil hindi niyo ako binigyan ng pambayad. Mang Gimo, hindi ko alam na ganun kalala ang sitwasyon mo. Binugbog nila ako. Sinaksak nila ako at iniwan sa kanal na para mamatay. Habang ikaw ay natutulog ng mahimbing sa malambot mong kama, ako nag-aagaw buhay sa putikal. Kaya ako nawala ng ilang buwan. Pero Manggimo, inalagaan kayo rito. Itinuring kayo pamilya. Pamilya? Ang pamilya ay hindi nagkakait ng tulong sa oras ng kagipitan. Ngayon, nakakita ako ng pagkakataong makaganti sa inyo sa tulong ni Argana. Pero may kapalit yun. Ibinalik niya ang lakas ko para maging espiya sa loob ng pamamahay na ito. Ginamit ka lang nila, Mang Gimo. Hindi ka na tao. Mas mabuti pang maging halimaw kaysa maging taong katulad nyo na bulag sa hirap ng iba. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mang Gimo, ramdam ko ang puguho ng mundo ni Sir Mateo. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng higit sa sino man, siya palang nagbukas ng pinto para sa aming katapusan. Ngunit hindi pa natatapos ang gulo. Mula sa madilim na sulok ng dining room, lumabas si Pinunong Argan. Ang kanyang presensya ay sapat na para manginig ang tuhod ko. Galit na galit ang kanyang itsura. Mateo, ang banyagang sumira sa aking plano. Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa pagkamatay ni Alena? Pinatay namin siya dahil balak niya akong patayin. Wala siyang puso. Halang ang kaluluwa niyo. Si Alena ang nakatakdang maging kabiyak ng aking anak na si Francis. Siya ang magsisilang ng bagong henerasyon ng mga mandirigma na mas malakas kesa sa amin. Hindi kailanman papayag si Francis sa gusto nyo. Ayaw niya sa lahi nyo! Manahimik ka, babae! Dahil sa inyo, nawala ang pinakamahalagang piyesa ng aking kaharian. Pinatay niyo ang pag-asa ng aking lahi. Kaya sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo. Subukan niyo lang lumapit. May baril ako. At hindi ako magdadalawang isip na gamitin to. Ang tingay walang talab sa galit ng isang aswang na nawalan. Ang matsyong ito ang magiging libingan ninyo. Tapusin na natin to, Pinuno. Nagugutom na ang mga nasa labas. Sugod, huwag niyong ititira ang puso ng bilyonaryong yan. Gusto kong marinig ang kanyang huling hilinga.
Biglang nagdilim ang buong paligid nang mamatay ang lahat ng ilaw. Ang tanging liwanag na lang ay ang mula sa kidlat sa labas. Narinig ko ang sunod-sunod na pagkabasag ng mga bintana sa itaas at ibaba. Isang malakas na kalos ang naramdaman ko sa pader malapit sa ulo ko. Wala na kaming ligtas na lugar. Kahit ang bawat kwarto na inakala naming protektado, pinasok na ng mga alagad ni Argan. Jessica! Tumakbo ka sa kwarto ko! Ilak mo ang pinto! Hindi kita iiwan dito, sir. Magkasama tayong lalaban. Masyado silang marami, Jessica. Pakiusap! Habang nagkakagulo, isang malakas na sipa ang nagpabagsak sa pinto ng kwarto ni Sir Mateo. Doon ko nakita ang mga aninong may mahahabang kuko na gumagapang sa kisame. Napaligiran na kami. Mula sa hagdan, paakyat na rin si Mang Gimo at si Pinunong Argan. Dahan-dahan, tila ninanamnam ang aming takot. Ang bawat sulok ay puno ng hiyaw at kaluskos. Wala na kaming matatakbuhan. Sir, anong gagawin natin? Hindi na natin sila kaya. Kung mamamatay man tayo rito, Jessica, sisiguraduhin kong isasama ko sila sa impyerno! Hindi, may paraan pa. Casimyo! Nasa si Casimyo! Ang matandang yun. Baka kasalukuyan na siyang nilalaban ng aking mga aso sa labas. Wala nang magliligtas pa sa inyo. Sa gitna ng desperasyon, nakita ko ang anino ng isang lalaki sa dulo ng pasilyo. Hindi ito si Mang Gimo at hindi rin ito si Pinunong Argan. Ang bulto ng kanyang katawan ay pamilyar. Si Francis. Nakatayo siya doon, bitbit ang isang itim na bolo habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang ama. Ngunit sa dami ng mga aswang na nakapalibot sa amin, kahit si Francis ay tila walang magawa. Ramdam ko ang lamig ng kamatayan na dahan-dahang yumayakap sa amin habang ang mga tiktik ay bumababa na mula sa kisame, handang sumakmal sa aming mga leeg. Jessica, tumawag ka sa akin! Huwag kang bibitaw! Ang huling nakita ko bago kami dinaluhong ng mga anino ay ang nalilisik na mga mata ni Pinunong Argan na tila ba ang buong gubat ay sumanib na sa kanyang pagkatao upang ubusin kami ng buo. Sa gitna ng kaguluhan, bawat sulok ng mansyon ay naging entablado ng kamatayan. Ang halimuyak ng insenso mula kay Casimyo ay unti-unting napalitan ng amoy ng balansang dugo at sunog na balat ng mga aswang na pilit pumapasok. Si Francis, na dati tahimik at sunod-sunuran sa kanyang tadhana, ay tumayo sa gitna ng sala ng may determinasyong hindi ko pa nakikita. Sa harap niya ay ang sarili niyang ama, ang pinunong naghahasik ng lagim sa buong baryo. Samantala sa kabilang bahagi ng bulwagan, hinarap namin ni Sir Mateo, ang dating driver na ngayon ay isa ng ganap na halimaw, si Mang Gimo. Tama na, Tay. Hindi na ako papayag na ubusin mo ang mga inosenteng tao rito dahil lang sa iyong sakim na pangarap. Anak, ang dugo ko ang nananalaytay sa iyo. Huwag mo kong talikuran para sa mga mahihinang nilalang na ito. Ang dugong ito ay sumpa. At ang tanging paraan para matigil ito ay ang tapusin ang ugat ng lahat ng ito. Kung ganoon, mamamatay kang kasama nila. Habang nagsasagpuan ang mag-ama, naramdaman ko ang pagdaluhong ni Mang Gimo sa amin. Ang kanyang anyo ay hindi na tao. Ang kanyang panga ay nakalaylay at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng itim na likido. Kinain na siya ng poot na matagal niyang kinikimkim laban kina Sir Mateo. Mateo, ngayon mo mararanasan ang sakit na nararamdaman ko nang tanggihan mo ko. Mang Gimo, makinig ka! Hindi ko sinasadyang mapahamak ka! Huwag mong hayaang kainin ka ng kadiliman! Uli na ang lahat! Ang gutom na ito, ang galit na ito, gusto nitong tumanak ang iyong dugo! Hindi mo siya mahahawakan, Mang Gimo! Isa ka ring hadlang! Mamatay ka na, Jessica! Jessica! Dapa! Tumama ang bala, ngunit tila walang epekto ito sa makapal na balat ni Mang Gimo. Mabilis siya nakalapit at sinunggaban si Sir Mateo. Nagpagulong-gulong sila sa sahig habang pilit na sinasakal ng mga kuko ni Gimo ang leeg ni Sir. Hindi ako nag-atubili. Gamit ang matulis na kahoy na binendisyon na ni Casimyo, sumigaw ako at tumakbo patungo sa kanila. Pagkawalan mo siya! Hindi ko lang ka! Jessica! Ang bote ng langis! Ibuhos mo sa sugat niya! Kinuha ko ang maliit na bote mula sa bulsa ko at binuhos ang banal na langis sa saksak ni Mang Gimo. Nagkaroon ng usok at apoy ng kulay asul. Pumapalahaw siya sa sobrang sakit. Ang kanyang puot ay tila nagiging lason
na unti-unting tumutunaw sa kanyang sariling katawan. Sa huling pagkakataon, tumingin siya kay Sir Mateo ng may bahid ng pagsisisi bago tuluyang naging abo. Francis, bakit? Patawad, tatay. Pero kailangang matapos ang sumpa. Sawa na ako maging aswang na pumapatay ng walang katarungan. Lumingon ako sa kabilang bahagi ng sala. Nakita ko si Francis na nakatayo habang ang kanyang bolo ay nakabaon sa puso ni Pinunong Argan. Ang pinuno ng mga aswang ay dahan-dahang lumuhod. Ang kanyang kapangyarihan ay naglalaho kasama ng kanyang huling hininga. Pagbagsak ni Argan, tila tumigil ang lahat ng ingay sa labas. Ang mga tiktik at kaluskos ay biglang nawala. Hudyat na ang kanilang pinuno ay wala na. Francis, Tapos na, Mateo. Wala ng aking ama. Wala ng mga aswang na nagbabanta sa inyo. Ligtas na tayo, sir. Ligtas na kayo. salamat Francis. Salamat sa pagpili sa tama sa kabila ng lahat. Kailangan ko nang umalis. Hindi na ako pwedeng manatili rito. Ang natitira kong lahi ay kailangan magkaroon ng bagong simula o tuluyang maglaho. Francis, saan ka pupunta? Sa kung saan walang makakakilala sa akin. Mag-ingat kayo. Naglakad si Francis palabas ng mansyon. Lumulusot sa mga sirasirang bintana patungo sa madilim na gubat. Naiwan kaming dalawa ni Sir Mateo sa gitna ng wasak na mansyon. Ang dugo ni Mang Gimo at Pinunong Argan ay nanatili sa sahig. Paalala ng isang gabing halos ubusin kami. Lumipas ang 6 na buwan mula nang lisanin namin ang nakakakilabot na baryong yon. Ang mansyon na dati puno ng karangyaan ay iniwan naming nakatitig sa kawalan, kasama ang mga alaala ng dugo at lagim. Jessica, alika rito. Gusto lang kitang makausap ng maayos. Yung hindi bilang amo at katulong. Ano po yun? Mukhang seryoso yata tayo ngayon Ilang buwan nang nakakalipas. Pero gabi-gabi ko pa rin naiisip kung gaano ako naging tanga. Jessica, patawarin mo ako. Sir, tapos na yun. Ang mahalaga, buhay tayo. Hindi, Jessica. Naging bulag ako. Pinaniwalaan ko ang isang ilusyon habang ang totoong nagmamalasakit sa akin ay tinataboy ko. Muntik na kitang mapahamak dahil sa katigasan ng ulo ko. Ginawa ko lang naman po ang dapat. Tsaka, sino ba naman ako para hindi kayo intindihin? Mahal ko kayo, di ba? Yan nga ang hindi ko maintindihan noon eh. Bakit? Sa kabila ng pagiging masungit ko, sa kabila ng pagkabulag ko kay Alena, bakit hindi mo ako iniwan? Dahil nakita ko po ang puso niyo, sir. Alam kong biktima lang din kayo ng pangungulila. At ang pag-ibig, hindi naman yan parang gripo na pwede isara kapag nasasaktan ka na . Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang luhang dahan-dahang gumugulong sa kanyang pasngi. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi bilang isang proteksyon, kundi bilang isang pag-amin. Ramdam ko ang init ng kanyang palad. Isang patunay na ang lahat ng pinagdadaanan namin ay hindi naging sayang. Jessica, simula ngayon, ayoko nang tawagin mo akong sir. Gusto kong simulan natin ang lahat ng tama. Mateo, parang hirap namang masanay niyan. Pero sige, susubukan ko. Salamat sa pagtanggap sa akin, Jessica. Sa kabila ng lahat ng dumi at sugat sa pagkatao ko. Walang taong perpekto, Mateo. Ang mahalaga, natuto tayong bumangon mula sa dilim. Handa ka na bang harapin ang mundo kasama ako? Noon pa man, Mateo. Nakahanda na ako. Hinihintay ko lang na lumingon ka. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, na hindi na nagbabanta ng panganib,
Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang liblib na baryo, si Alena, si Mang Gimo, at ang takot sa aswang ay naging bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata na tuluyan na naming isinara. Maraming taon na ang lumipas. Ang mansyon sa probinsya ay nananatili na lamang isang madilim na kabanata sa aming kasaysayan. Dahil ngayon, isang masayang tahanan na ang aming binuo sa isang tahimik na subdivision. Wala na nga ang takot sa hating gabi o pandinig sa mga kakaibang melodiya. Sa halip, ang naririnig ko na ay ang tawag ng aming mga anak at ang masasayang tawa ni Mateo habang kalaro ito. Ang kanyang kondisyon ay hindi na sumpa, kundi isang katangiang ipinagpapasalamat namin araw-araw. Sa huli, natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa nararamdaman, kundi sa katapangan na manindigan sa gitna ng unos. Natutunan kong ang tunay na halimaw ay hindi lamang ang mga may kuko at pakpak, kundi ang puot at bulag na pagtitiwala. Ngunit higit sa lahat, napatunayan ko na gaano man kadilim ang gubat na iyong tatahakin. Palaging may liwanag na magtuturo sa inyo pa uwi. Basta't may isang pusong tapat na hindi bibitaw sa iyong kamay. Magandang araw, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kaaswang radio. Ako ang inyong lingkod, si DJ Yumi. At heto na naman po tayo para sa isa na namang kwentong nagpatindig ng inyong mga balahibo. Pero sure naman ako, kinapulutan po natin ang aral. Ngayon pag-usapan natin ang naging tadhana ng itong ating bilyonaryong bida, si Mateo at ang kanyang tapat na kasambahay na si Jessica. Alam niyo mga kaaswang, hanggang ngayon na hindi ko pa rin lubos maisip ang tapang ni Mateo. Isang bilyonaryo na may kondisyong albino na dahil nga sa sobrang pag-ibig ay nagawang pasukin ng isang liblib na baryong pugad pala ng mga aswang. Si Mateo, simbolo ng isang taong naghahanap ng pagtanggap. Sa mundo na puno ng panghuhusga, minsan di ba mas pipiliin nating tumakbo na lang sa dilim at maghanap ng taong yayakap sa ating kapintasan? Pero mga kaaswang, ang komentaryo ko rito, minsan ang sobrang pag-ibig nagiging bulag. Sa sobrang pagtutok niya sa nakaraan niya kay Alena, hindi niya napansin yung panganib na nasa harap na niya. At syempre, sino ba namang hindi hahanga kay Jessica? Siya ang tunay na definisyon ng martir para sa pag-ibig. Kahit alam niyang dehado siya dahil hamak na kasambahay lang siya at may ibang mahal ang amo niya, hindi bumitaw si ate. Si Jessica ang nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig, hindi laging tungkol sa pagmamayari, kundi tungkol sa pananatili sa tabi ng mahal mo kahit sa gitna ng unos. Hindi rin natin pwedeng kalimutan si Francis kasi patunay siya na hindi natin kailangan maging bilanggo ng ating pinagmulan. Kahit anak siya ng pinuno ng mga aswang, pinili niya talaga tumalikod sa kadiliman para tumulong ng tama. Isang malakas na sampal ito sa mga nagsasabing kung ano ang puno, siya rin yung bunga. May kakayahan tayong magbago, mga kaaswang, di ba? So mula sa kwentong ito, heto yung 3 mahalagang aral na gusto kong itanim sa inyong mga puso. Una, ang tunay na kagandahan, hindi nakikita sa balat. Si Mateo, kinusgahan dahil sa pagiging albino. Pero ang totoo, yung mga taong normal ang itsura tulad ni na Alena at Mang Gimo, sila pa yung may mas madidilim na kalooban. Kaya huwag kayong magpabigla sa panlabas na anyo. Pangalawa, maging mapanuri sa mga taong pagkakatiwalaan. Si Mang Gimo, ang tagal na niyang nanilbihan, di ba? Pero nagawa pa ring magkanulo dahil sa sariling kagipitan. Ang tiwala ay mahalaga, pero huwag itong ibibigay ng buong buo nang hindi nag-iisip. At pangatlo, ang pag-ibig ay dapat may kasamang talino. Huwag nating hayaang lamunin tayo ng obsesyon sa nakaraan na nakalimutan na nating pahalagahan yung mga taong kasalukuyang nagmamahal sa atin. Kayo mga kaaswang radio, anong masasabi niyo sa naging desisyon ni Mateo? O may komento ba kayo sa katapangan ni Jessica? I-comment nyo na ang inyong mga insights at natutunan para mabasa naman po natin sa susunod na segment. Mula dito, ako po si DJ Yumi na nagsasabing, huwag mo kong kagatin unless sa labi.